Mga hayop kayo! Ang bababoy nyo! Sigaw ko sa boyfriend ko na kasalukuyang nasa ibabaw ng katrabaho naming malandi na si Elisa. Halos tumirik naman ang mata ni Elisa na parang kala mo malapit na sa sukdulan ng langit. Narito ako ngayon sa apartment na tinitirahan ni Elisa. Dito lang din ito sa Laguna. Malapit lang halos sa kumpanyang pinagtatrabahuhan namin. Sa sobrang excited siguro nila maangkin ng isa't isa, hindi na nila nagawa pang maglock ng pinto at nagkalat pang ibang mga damit at gamit nila sa sahig. Mga walang hiya talaga. Hindi ko akalain na magagawa ito sa akin ni Justin, ang boyfriend ko ng 3 taon. At ang Elisa na to, na akala mo mahinin, nakagaya ni Maria Clara. Tapos maraming kalandi ang taglay pala sa katawan. Alam naman niya na boyfriend ko si Justin pero bakit nakisawsaw pa sa relasyon ng iba? Nakatanggap ako ulit kaninang tanghali ng text message mula sa unknown number. At sinabi niya may lihim na relasyon si Justin at Elisa. Halos araw-araw nagtatext sa akin ng number na yun para sabihin may relasyon nga ang dalawa na hindi ko pinaniwalaan nung una. Sinabi din niya na palaging nagpupunta si Justin sa apartment ni Elisa. Kaya pala laging nagpapaalam ang walang hiya na yun na may pupuntahan lang daw siya na kaibigan dahil may malalang karamdaman daw ito. Hindi lang pala karamdaman kundi kakatihan sa katawan. Napakasinungaling! Gulat naman silang napatingin sa akin. Napatayo si Justin habang takip-takip ang kasalanan niya gamit ang damit at tangkang lalapit sana sa akin para hawakan ako. Han, sandali, magpapaliwanag ako. Natatarantang sabi niya. Sinampal ko siya ng malakas habang umiiyak. Ang kakapal ng mga mukha nila. Ano pang ipapaliwanag mo? Nasa harapan ko na mismong ebidensya ng pagtataksil mo. Nakakadiri kayo. Pagkatapos mo isawsaw sa akin yung alaga mo, isasawsaw mo naman sa iba? Ibinigay ko naman lahat sa iyo . Halos wala na nga akong tinira sa sarili ko. Bakit ito pang napala ko sa pagmamahal ko sa iyo? Malakas kong sabi habang patuloy din sa pag-iyak. Nakita ko ding umiiyak na din si Elisa sa tabi habang nakatakip ang katawan sa kumot. Ha? Kapal niya. Para umiyak na parang siya ang nawalan samantalang ako itong inagawan. Han, hindi ko itatanggi ang kasalanan kong ito. Patawarin mo ko. Alam mo naman na gustong gusto ko na magkaanak at hindi ka na nakapag-intay na gumaling ako? Kaya ginago mo na ako? Ganun ba? Putol ko sa kanyang sinasabi. Hindi naman sa ganun, Han. Tangkang paliwanag niya. Hindi sa ganun? Pero ganun ang ginawa mo. Justin naman. Hindi naman sinabi ng doktor na baog ako. Kailangan ko lang sundin ang payo ng doktor para magkaanak tayo. Nakita mo naman lahat ng hirap at sakripisyo. Para lang gumaling ako, di ba? Bakit hindi mo ako maantay? 24 years old pa lang naman ako. Hindi naman siguro tayo aabot ng 40 na wala pa ring anak. Sobrang sakit ng dibdib ko. Parang gusto ko nalang mawala sa mundo para hindi ko na maramdaman yung sobrang sakit na ibinigay ng taong minamahal ko na higit pa sa sarili ko. Walang tigil sa pag-agos sa mga luha ko ngayon. At ikaw namang malanding babae ka. Kahit alam mo na may karelasyon yung tao, pinatulan mo pa din. Hindi babaon sa'yo ang lalaking yan kung hindi mo ibinukay ang mga hita mo. Malandi ka, hitad, traidor. Itinuring pa naman din kitang kaibigan, ahas ka pala. Nanggigigil kong sigaw sa kanya. Tangka ko sana siyang susugurin, ngunit pinigilan ako ni Justin para lang maprotektahan ang babae niya. Mas lalo akong nasaktan ng dahil doon. I'm sorry, Raquel, sorry. Sorry, patawarin mo ko. Sobrang mahal ko lang talaga si Justin kaya hindi ko mapigilan ang tukso nung lumapit siya sa akin. Matagal ko na talaga siyang gusto. Umiiyak niyang paliwanag sa akin. Mahal? Ang sabihin mo, Makati ka. Hindi mo siya kailangan mahalin dahil nasa akin ang rule na yan. Ako ang gagawa niyan. Ano ha? Masarap bang tikman ang para sa akin? Ngisi kong tanong sa kanya. Sinabunutan ko siya at pinipilit kong hilahin ang kumot na pinipilit niyang itakip sa makasalanan niyang katawan. Nanggigigil ako ng sobra sa kanya. Bakit kailangan na kapwa babae ko din na maging dahilan ng tuluyang pagkasira ng aming relasyon? Naintindihan ko ang part na kaya nalami sa akin si Justin dahil hindi ko siya mabigyan ng anak agad. Ang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa kaming pagsabayin. Bakit hindi na lang niya sinabi ang totoo at nakipaghiwalay siya ng maayos? Bakit kailangan pa manloko at pagmukhaing pang tanga?
Napagod na siya maghintay sa akin pero sinipag sa iba. Kung ang boyfriend ko nakasama ko ng 3 taon at kasama kong bumuo ng pangarap, hindi ako sinamahan sa laban kong ito at hindi matanggap ang kalagayan ko. Sino pang tatanggap at magmamahal sa akin ng totoo? Hindi ko maiwasang tanungin pa ang worth ko. Pakiramdam ko wala akong silbi dahil hindi ko si Justin mabigyan ng anak. Nagawa niya akong lokohin dahil lang sa iniisip niya na hindi ko maibigay ang anak na hinihingi niya. Kaya sinayang niya ang 3 taon naming relasyon. Hindi naman makapagsalita si Justin. Nakayuko na rin siya at umiiyak. Para saan pang iyak niya? Nasaktan na niya ako ng sobra. Sirang-sira na ako. Durog na. Pakiramdam ko, kahit kailan, hindi na kaya pang buuin. Ipapasa Diyos ko na lang ang lahat ng ginawa nilang pananakit sa akin. Ayokong gumanti dahil hindi naman ako masamang tao at hindi gaya nila. May konsensya pa ako. Hirap man, pinilit ko pa rin humakbang palayo sa kanila. Pinipilit kong ayusin ang sarili ko habang palabas ako. Ayoko namang makakuha ng atensyon ng ibang tao. Pumara na lang ako ng taxi at doon impit na muling umiyak. Grabe, awang-awa na ako sa sarili ko. Halos 1 linggo din akong hindi nakapasok sa trabaho at tuluyan na rin ako nag-file ng immediate resignation letter. Hindi ako martir para tiisin makita araw-araw kalandian nila at ipakita sa lahat kung gaano sila kasiya sa isa't isa habang ako nahihirapan ng kalooban. 1 linggo ako nagmumukmuk lang sa bahay at wala nang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Alam na rin ng pamilya ko at pamilya niya ang paghihiwalay namin. Sobrang nasaktan din ng pamilya ko dahil napalapit na rin kasi sa kanila si Justine at naging magkaibigan na rin ng mga pamilya namin. Bago naman kasi namin na-discover ni Justine ang tungkol sa PCOS, napakasaya pa namin. Siya ang tipong kasintahan na maalaga at malambing. Palaging nasusunod ang mga gusto ko. Pati ang pamilya ko iniligawan niya. Never akong gumastos sa mga dates namin. Hindi siya nahiya maging sweet sa akin kahit nasarapan pa kami ng mga kaibigan at pamilya namin. Dahil sa pag-aakala ng pamilya namin na kami na talaga ang magkakatuluyan, nagbiro sila minsan na magpakasal na kami or kung gusto daw namin ay magpagawa muna kami ng bahay at mag-anak muna. Naisip namin ni Justine na mas practical nga yung ganoon para sa amin. Kaya last year, nagsimula na kami magpatayo ng bahay na hindi naman kalakihan. Hati kami sa gastos pero ako lahat ang nag-asikaso, miski sa magiging itsura. Malapit na yung matapos ngayong taon. Ilang buwan na rin simula na may mangyari sa amin at maraming beses na rin. Kaya labis na nagtataka siya kung bakit hindi pa ako nagbubuntis. Bagay na pinagtataka ko rin. Naisipan namin magpa-check up. Parehas para malaman kung sino may problema. And it turns out that it was me. I don't know how kasi regular naman ang menstruation ko. I mean, no hint at all. May iba pang mga lab pang pinagawa sa akin, ang doktor. Tsaka ako binigyan ng reseta. Mula din ng araw na yun ay parang may nag-iba na. Binaliwala ko lang yun nung una dahil hindi ko naiisip na magagawa akong iwan ni Justine dahil ramdam ko kung gaano niya ako kamahal. Akala ko lang pala yun. Ng mga sumunod na araw ay naramdaman ko na ang panlalamig niya. Lagi siyang umaalis pagkatapos ng trabaho at kahit pa day off namin. Para bang iniiwasan niya ako. Ayoko mang isipin. Pero baka dahil sa kondisyon ko na ito, kaya siya nanlalamig sa akin. Kaya mas pinaramdam ko lalo sa kanya na mahal ko siya. Lagi ko siyang niyayaya mag-date pero lagi niya din tinatanggihan. Dahil pagod daw siya or masama ang pakiramdam niya. O di kaya ay pupuntahan pa daw niya ang kanyang kaibigan. Minsan ay tumatambay din ako sa bahay nila para makabanding ko rin ang pamilya niya. Pero siya'y parang niirita pag andun ako. Hindi na gaya ng dati. Na para kung reyna na pinagsisilbihan pa niya at makikita mo talaga ang kasiyahan niya. Hindi ko na iyon ginawang issue pa para hindi na namin pagawayan pa. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalo pa niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako mahalaga. Sobrang nasasaktan ako sa panlalamig niya sa akin. Pero ginagawa ko pa rin lahat ng alam kong paraan para bumalik kami sa dati. Hanggang sa isang araw nakatanggap ako ng text message at sinasabing may lihim na relasyon si Justine at Elisa. Hindi ko kilala kung sino yung nagte-text dahil kada magtatanong ako, hindi na siya nagre-reply. Sinubukan ko ding tawagan pero lagi lang pinapatay.
Ayaw kong maniwala. Itinuring ko pa rin kaibigan si Elisa. Hindi nila yun sa akin magagawa. Hanggang sa nag-message ulit yung unknown number at may ibinigay siya na address. Kung gusto ko daw malaman kung nagsasabi siya ng totoo, puntahan ko ngayon din ang address na iyon. At mabuti na lang ginawa ko. Dahil kung hindi, hanggang kailan nila ako balak pang pagmukhaing tanga. Betrayal was what I felt. My heart broken not just by a guy I was in love with, but also by, as I once believed, a true friend. Alam niyo ba kung ano pa ang mas masakit? Alam halos lahat ng mga malalapit naming kaibigan at katrabaho ang tungkol sa dalawa. Ako lang talaga yung nagmukhang tanga. Sobrang sakit. Nakikitawa pa sila sa akin. Pag nagbibiruan kami, yun pala kaplastikan lang ang lahat ng yun. Pakiramdam ko tinaridor nila ako. Hindi lang ng ex-boyfriend ko. Sa ilang taon namin na magkakasama sa trabaho namin at pamilya na ang turing ko sa kanila. Ano bang kasalanan ko sa past life ko? At ganito nangyari sa akin. Iyak lang ako ng iyak ngayon. At minsan, bigla na lang matutulala. Hindi na rin ako makakain ng maayos dahil nawala na ako ng gana. Pinipilit kong sabihin sa sarili ko na hindi lang sa kanila umiikot ang mundo. Kailangan kong tulungan ang sarili kong makaahon dahil walang ibang gagawa noon kung hindi ako lang. Hindi na ako muling pumasok sa opisina. Wala na akong pakialam kung maaprubahan man o hindi ang resignation ko. Basta ayaw ko na silang lahat makita. I felt betrayed. After 1 week, dahil parang namatay na rin naman ang puso ko, naghanap ako ng online na magagandang isla na pwede kong puntahan at maka-unwind sa mga nangyari. Puerto Galera ang napili kong puntahan. May kung anong enerhiya na sasabi sa akin na dapat akong pumunta sa lugar na ito. I trust my gut feeling. I will go there for my peace of mind. Gusto kong bigyan ng sarili ko ng time na makapag-relax. Bagay na hindi ko nagawa noon. Pagkatapos, tsaka ako mag-a-apply sa ibang kumpanya. May target na kumpanya na rin ako na gusto ma-applyan. At sana, patanggap agad ako. Ipinapangako ko sa sarili ko na babangon ako. Magfo-focus ako ngayon sa karir ko at ipakikita ko sa mga taong iyon na mas naging better ako nung nawala sila. I will be the best version of myself. Kakarating ko lang ngayon dito sa Puerto Galera. Nagrenta na lamang ako dito ng pansamantalang tutuluyan ko sa loob ng 2 linggo. Napakaganda ng lugar. Napakaganda ng ambience. Parang gusto ko na lang tuloy dito manirahan. Kasalukuyan ako nag-aayos sa mga gamit ko upang makapagpahinga ako saglit at maya-maya pa maglilibot ako. Malapit lang sa tabing dagat ang tinutuluyan ko. Kaya naman naririnig ko mahinang hampas ng alon. Masimoy din ang hangin sa paligid. Napakasarap sa pakiramdam. Hindi ako nagsisisi na dito ang pinili kong puntahan. Matapos kong maayos ang gamit at makapagpahinga saglit, lumabas muna ako para maging familiar ako sa lugar. Hindi ko namalayan na nakarating na pala ako sa bandang dulong bahagi ng isla. Merong magandang bahay na nakatayo doon na sa palagay ko'y bahay bakasyonan. Sabi ng isang staff na kausap ko, sa may-ari daw ng isla na ito ang bahay na yun. Pero bihira lang daw ito makapunta dahil madalas ito nasa ibang bansa. Baka next week pa daw ulit iyon pupunta dito sa isla. Mahigit 1 linggo na ako dito sa isla at ilang araw na lang. Uuwi na ako sa amin para makapag-apply ng bagong trabaho. May mga nakilala at bagong kaibigan na rin ako dito. Surely, I will miss here. I promise to myself na babalikan ko someday ang lugar na to. Masaya din pala dito tuwing gabi dahil sa malalakas at nakakaindak na mga tugtugin. May sayawan sa tabing dagat at pwedeng mag-inuman. Kasalukuyan akong umiinom ngayon ng beer. Nakakailang cans na rin ako at medyo tinamaan na. Pero kaya ko pa naman. Andito din ako sa tabing dagat at nakaupo sa buhanginan. Medyo naaabot din ng alon ng dagat ang mga paa ko. Masarap din sa pakiramdam ang malamig na simoy ng hangin habang nakaupo at malalim ang iniisip. May estranghero na bigla na lamang lumapit sa akin nang hindi ko namalayan at nagtanong, "Can I sit her?" He asked. Napatingin ako sa kanya. Well, hindi ko naman pag-aari ang isla na to, so I just nod at him at muli akong tumingin sa karagatan. "I'm Aldrin nga pala." He spoke. Hindi ako umimik at patuloy na lang na nakatitig sa kawalan.
Kabastusan man pero wala talaga ako sa mood ngayon. Kanina ko pa napapansin na para malungkot ka at malalim ang iniisip. Nilapitan na kita kasi baka bigla ka na lamang sumuong dyan sa dagat. Doon ako muling napalingon sa sinabi niya at di makapaniwala na nakatingin sa kanya. My gosh, iniisip ba niya magpapakalunod ako dito sa dagat? Broken hearted lang ako, no? Hindi ako broken minded. Sa pagkakatitig ko sa kanya, ngayon ko lang napansin na napakagwapo pala niya. Shucks, kalma lang. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko sa hindi malamang dahilan nang bigla siyang mas lumapit pa sa akin. Are you okay? May pag-alala niyang tanong. Yeah. Thanks for asking. Nahihiyang napayuko ako ng ulo. My God, ba't parang kinikilig ako bigla? Napasarap ang aming kwentuhan at naparami na rin ang aming nainom na beer. Hanggang sa hindi ko na namalay na naging magaan at kampante na ang loob ko sa kanya. Sandali ako nakalimot sa mga masasakit na nararamdaman ko. Anong hayop ang mahilig kumanta? Ano? I asked. Di pala kanta. Sabay tawa nito. Grabe, ang gwapo niyang tumawa. O ito pa, bakit bawal umutot sa Apple Store? Natatawa niyang tanong. Ha? Kasi nakakahiya? Sagot ko naman. Tumawa ulit ito. Kasi tawa siya ng tawa habang nakahawak pa sa kanyang tiyan at namumula ng kanyang mukha. Kasi walang windows. Natawa naman ako. Ang sarap sa pandinig ng tawa niya. Parang may halong pang-aakit. Ano ba yan? Kung ano-ano napapansin ko. Umayos ka nga dyan. Bakit tuwing buwan ng July, sineselebrate ang Nutrition Month? Tuwing July ba yun? Akala ko nga tuwing month of August yun. Nagbago na pala. Sorry, hindi ako na-inform. Napangiwi naman ako sa tinuran ko. Napatitig siya sa akin sandali na para bang hindi makapaniwala at bigla na lamang tumawa ng pagkakalakas-lakas. May mali ba sa sinabi ko? Kasi hindi ko nga alam talaga. You're so funny. Joker ka din pala. Napapout na lang ako. Di siya na nga ang gwapo. Bakit nga tuwing July ang Nutrition Month? Curious kong tanong sa kanya. Kasi ang Tagalog ng vegetable ay July. Sabay tawa nito. Ha? Hindi ko gets. Nagloading ako dun saglit at bigla na lamang tumawa na magets ko ang joke niya. Tawa ako ng tawa. Sumasakit na rin ang pangako katatawa. Grabe lasing na talaga kami. Napatigil ako sa pagtawa nung mapansin kong seryoso siyang nakatitig sa akin. Bakit? Nauutal kong tanong sa kanya. Baka kasi napagitan siya sa akin dahil sa pagtawa kong parang dinig sa kalawakan. Ang OA ko bang tumawa? Na-conscious tuloy ako bigla. Baka nakita niya ang ngalangala ko. Gosh, nakakahiya. You're so beautiful, he said while intently looking at me. Napatanga naman ako bigla sa kanya at hindi makapagsalita. Nabingi ata ako. Ano yung sinabi niya? Ano daw? You're so beautiful, Aldrin said. Ha? Magsasalita pa sana ako nang bigla na lang niya akong hapitin sa baywang ko, palapit sa kanya. Hinawakan niya ako sa aking batok at hinalikan na mariin. Para akong natuod bigla. Hindi ko alam kung tutugon ba ako sa halik niya o itutulak siya palayo. I'm confused. Kiss me back, baby, please. Sad niya na mapansin niya na hindi ako tumutugon. And so I did. I kissed him back without thinking na stranger nga pa rin pala itong humahalik sa akin ngayon. Pero bakit ganito? Ibang-iba yung pakiramdam kaysa noong si Justine ang humahalik sa akin. Not really my intention pero hindi ko maiwasan na ipagkumparang halik ni Justine sa halik sa akin ni Aldrin. May yung ano sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Napakasarap sa feeling at mas masaya ako ngayon. Bago sa akin yung ganitong pakiramdam. Amore, salita niya sa gitna ng aming halikan pero hindi ko naman maintindihan kung ano yun. Obviously, may lahi siyang foreigner. Dahil hindi naman siya mukhang Pinoy pero magaling siya magsalita ng Tagalog. Naubusan ako ng hangin. Kaya bagya ako siyang itinulak para maghiwalay ang mga labi namin. Dahil parang wala siyang balak. Grabe naman si Mr. Stranger. Parang nagmumukbang lang ng sugpo. Wait! Hingal kong sabi.
Natawa naman na mahina habang may matamis na ngiti sa labi na parang akala mo naman ay nanalo sa loto. Mukhang na to. Nakuha pa talagang tumawa. Hindi na nga ako halos makahinga kanina. Muli na naman siyang tumitig sa akin at nakikita ko sa mga mata niya na puno ang paghanga niya sa akin. Gayunpaman, hindi ako nakaramdam ng kahit anong takot sa kanya. Sa katotohanan nga, naging masaya pa ako sa nakikita ko ngayon. Weird. Then I realized I'm attracted to him. Bukod sa magaan na loob ko sa kanya, sa katotohanan nga, naging masaya pa ako sa nakikita ko ngayon. Weird. Then I realized I'm attracted to him. Bukod sa magaan na loob ko sa kanya at hindi naman siya mukhang gagawa ng masama, he also handsome. His eyes are light blue. I think he is 6 feet tall at ako naman ay hanggang dibdib niya lamang. Maputi din siya at kaunting bangs na bumagay sa kanya. Ang lakas ng apil niya. Sa pag-iisip ko hindi ko na namalayan na nadala na niya ako sa isang silid. I think it's his room. Naka-dim light lang ito at mabango ang room niya na parang siya. Char! Pagkalak niya ng pinto, bigla na naman niya akong sinunggaban ng halik. Ang higpit ng pagkakayakap niya sa akin na parang takot na mawala ako. Hindi na ako naging choosy pa. Lugi pa ba ako dito? Basta bahala na bukas. Sa ngayon ay ang masiyang nararamdaman ko sa mga sandaling ito ang iintindihin ko. Deserve ko to. Tuluyan na rin niyang tinanggal ang mga saplot ko at hinagis sa kung saan. May pagmamadali din naman niyang hinubad ang mga kasuotan niya. At pinagsaluhan namin ang gabing iyon. Oh shit, ang sakit ng ulo ko. Napadaing at napahawak ko bigla sa ulo ko habang nakapikit. Ano bang nangyari? Ang sakit ng buong katawan. Napadilat naman ako bigla na maalala ko mga nangyari kagabi. Sabay lingon sa tabi ko. Ay kaga, syunga. Sabi ko sa mahinang boses para hindi marinig ng aking katabi habang pinupukpok ko ang ulo ko. Maingat akong tumayo para hindi magising ang estrangherong katabi ko. Shucks, ang sakit. Napapanguwi kong bulong. Nawarak ata ang bahay bata ko. Nabugbog ata kagabi. Masakit ang mga legs ko at buong katawan ko na para akong binugbog ng 10 marites sa kanto. Kahit na nahihirapan ay pinilit ko pa rin isuot ang mga damit. Ayoko namang lumabas nang nakatapis lang no. For sure marami ng guest sa labas. Nang matapos magbihis, tinitigan ko muna siya at pilit tinatandaan ang kanyang itsura. Paalam na. Hindi kita malilimutan, Mr. Stranger. Salamat sa isang gabi na puno ng ligaya. Mahinang bulong ko sa hangin. At tuluyan na nga ako lumabas ng silid na iyon. Pinilit kong lumakad na maayos kahit na nanginginig ang mga binti ko. Umayos ka talaga, Self. Last na kagagahan mo na yan. Nang makarating sa room ko ay inayos ko na mga gamit ko dahil ngayong araw na rin ang alis ko dito. Babalik na naman ako sa realidad. Nakarating naman agad ako dito sa amin at kinabukasan nga nag-apply na agad ako sa unang kumpanya na target ko na pasukan. Mas malaking kumpanya ito kumpara sa inalisan ko. Balita ko nga magaganda daw ang benefits dito at may mga incentives din. Sana talaga makapasa ako. Hi Miss Velasquez, thank you for being here today. This is Mrs. Ebora. Pleased to meet you. Bati sa akin ng interviewer. Hi, I am Raquel Velasquez. Nice to meet you too. Balikbati ko naman at binigyan siya ng napakatamis ng ngiti. So tell me about yourself. Tanong naman niya sa akin. I am an excellent team member. I like to collaborate and contribute as much as possible during the projects. If I finish my homework and have free time, I will ask my colleagues if I can do something for them. I always try to take the time to answer any questions, especially questions from new team members. I believe that teamwork and collaboration can help create better and more efficient results. Mahabang sagot ko naman kay Mrs. Ebora. Napatango-tango naman siya. Ewan ko kung naniniwala ba siya sa sinasabi ko. Etches ko lang naman yun. Iba talaga pag nadiligan. Char, what makes you a suitable candidate for this job? Judging from the information I have gathered about your company has a strong work system and you need organized employees to manage day-by-day operations. My work experience shows that I have a history of success in organizing and communicating with employees. I look forward to using my skills to benefit the organization.
I answered confidently. Kahit sa kaloob-looban ko ay kinakabahan ako. Tumangutang mo naman siya sa isinagot ko at para may isinulat sa resume ko. Ilan lang yan sa mga itinanong niya sa akin. Thank you for your time, Ms. Velasquez. We will disclose the result soon. Huling sabi niya at kagad na rin itong tumayo. Kinabukasan sobrang tuwa ko dahil nakatanggap ako ng tawag na nakapas daw ako. Sinabi sa akin kung ano pa mga kailangan kong gawin at dapat ipasa. Inasikaso ko naman iyon lahat agad. Sobrang excited na ako na pumasok at this time. Mas pag-igihan ko pa para mas maraming opportunities ang mag-open para sa akin. 1 month na ako dito sa JC Corporation. Isa itong international company. Mas malaki ng dihamak ang sahod ko ngayon. Kaya mas lalo akong ginanahang magsipag sa trabaho. Mukhang okay naman ang mga katrabaho ko pero kahit ganoon, hindi na ako basta magtitiwala pa. Ayoko na ma-attach sa kanila ng sobra. Nadala na ako. Tamang pakikisama na lang. Nung ilang araw ko pa lamang dito, ay may nagpapalipad na ng hangin agad sa akin. Nek-nek nila. Hindi na lang talaga mga gwapo mga nagloloko ngayon. Diyos ko, pati mga, ewan. Basta mga pa-fall lang mga yan. Tapos pag nagsawa na mangiiwan. Ay teka, parang ang pait ko naman dun. Kring, kring. Natsa namang alarm to. Ayun na kainis. Gigil ko naman pinatay ang alarm ng cellphone. Hays, 2 months na nang nakalipas. Pero lagi ko pa rin napapanaginipan ang nangyari sa amin ng stranger na yun. Minsan pa nga, bigla na lamang ako matutulala at may imagine yung mga naganap sa amin. Shit! Ano ba tong nangyayari sa akin lately? Lagi ko na lamang siya napapanaginipan. Parang gusto ko siya ulit makita at maamoy. Hindi ko maintindihan ito, nararamdaman ko na para ba ako may hinahanap na kung ano. Palagi din sumasakit ang ulo ko. Kahit hindi naman ako puyat at nalipasan ng gutom. Weird. Ano ba yan? Para naman ako naglilihis sa kanya. Bigla naman ako natigilan sa itinuran ko. Naglilihi? Hindi naman siguro ako buntis, no? May PCOS nga ako, hindi ba? Kaya nga hirap ako magbuntis agad. Nainis na naman ako bigla na maalala ko ang dahilan ng paghihiwalay namin ni Justine. Masakit pa rin pero kaya ko na. Ano siya? Gold. Kakayanin ko kahit wala siya. Imposible naman siguro mabuntis ako ng isang gabi lang, di ba? Samantalang maraming beses namin iyong ginawa ni Justine. Pero wala pa rin. Pagkausap ko sa sarili ko, para na nga akong tanga na nagsasalita dito mag-isa. Ipinagpatuloy ko na lamang ang pag-aasikaso ng sarili ko para hindi na ako mali. Bakit parang ang sarap kumain ng tortang talong na walang itlog? Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.